Sa isang tahimik at napakalawak na lupain naninirahan ang angkan ng mga pamilya Menoria at Contreso. Ang dalawang pamilyang ito ay may matagal nang may hidwaan buhat ng agawan sa politika. Tingid sa kaalaman ng dalawang pamilyang ito na sa gitna ng hindi nila pagkakaunawaan ay may mga tanging tao na nagbubuklod sa dalawang pamilya. Si Romeo Menoria na mula sa pamilyang Menoria at si Juliet Contreso na yunakahihan ng padre de pamilya nito ay patagang nag-iibigan. Mula sa napakataas at napakakapal na pader na nagbubuklod sa mansyon ng dalawang pamilya ay nakadiscover ng tanging butas ang dalawang nagmamahalan. Sa pamamagitan nito ay nakakapag-usap ang dalawang magkasintahan ng patago. Mahal kong Juliet, nais ko sanang makita ng malapitan ang iyong mukha, magkita tayo sa puno ng malaking makopa. Pakiusap ni Romeo sa kanyang kasintahan. 3 buwan pa lang kasi ang nakaraan simula nang sagutin ni Juliet si Romeo at ni isa ay hindi pa nisalayan ng dalaga ang mukha ng kasintahan kung kaya't agad nitong tinanggap ang alok ni Romeo, ngunit may tangi lamang na bumabagabag sa kanya. Romeo, ani Juliet, mangako kang kahit anong mangyari ay papanagutan mo yung pagmamahalan natin. May pag-aalalang tanong ni Juliet. Oh Juliet, mahal na mahal kita, tanging kamatayan lamang ang makakapaghiwalay sa ating dalawa. Huling saad ng lalaki. Puno ng pag-asang naghihintay si Juliet sa silong ng malaking puno, tanaw niya ang berdeng paligid at kulay asul na kalangitan. Maya-maya pa ay may isang binatilyo ang paparating, matipuno ang katawan nito, maayos at medyo kulot ang mga buhok at asul ang mga mata. Nakaramdam ng kilig si Juliet, ngunit inaalala nito ang kanyang suliranin. Marahan siyang tumalikod at inayos ang kanyang buhok. Sa pagsuklay pa lamang nito ay may nadalang hibla ng puting buhok ang suklay, marahan niya ring inayos sa pagkakakabit ang kanyang pustiso. Juliet, ikaw ba yan? Tak ang tanong ni Romeo. Oo Romeo, ako ito, ang mahal mo. Sagot naman ni Juliet, bakit mukha kang matanda? Ani Romeo, di ba sabi mo kahit anong mangyari panagutan mo ako? Patawad Romeo, pero ngayon lang ako aamin na 50 anyos na ako at ikaw ang unang lalaki ang minahal ko. Pangungumbins ng dalagang matanda. Halos hindi makapaniwala si Romeo sa kanyang nasaksihan, mistulang nanghihina ang kanyang tuhod sa pagkadismaya. Inaalala niya ang kahihiyan na kanyang sasapitin kapag malaman nito ng kanyang angkan. Hindi pwede ito, hindi pwede. Mistulang nababaliw na sigaw ni Romeo. Magkahalong pagkadismaya, takot at pangamba ang kanyang nararamdaman, sapat para mawala sa kanyang sariling katinoan. Sa isang iglap ay nagmistulang mamamatay tao ang itsura ni Romeo sa paningin ni Juliet, sinunggaban nito ng lalaki at kinagat ang kanyang leeg. Mistulang karne ng baboy ang ginawang pagkagat ni Romeo sa leeg ng matandang dalaga at siyang inuya at linunok. Manloloko kang matanda ka, ilabas mo si Juliet, sigaw ni Romeo. Natilapon ng pustiso ni Juliet at habang nakakaramdam ng abot langit na takot at sakit ay pinipilit niyang gumapang palayo sa nababaliw na lalaki. Pumulot ng patpat ang binatilyo at saka sinimulang latiguhin ang kulubot na katawan ng matanda. Ilabas mo si Juliet, nang nakatawa. Halos gustuhin na mamatay ni Juliet sa sakit na nararamdaman. Para sa kanya ay nagmahal lamang siya at hindi nito alam na ganito ang kahihinatnan ng kanyang pag-ibig. Maya-maya'y tinihil ni Romeo ang paghampas at pumulot ng isang batong may mataling na dulo, sinimulan niyang tanggalan ng balat ang matanda. Tinatapak-tapakan, kinakagat-kagat nito ang balat kapag hindi ito natatanggal. Inuuntog rin nito ang ulo ng matanda kapag gumagawa ng ingay, dahilan upang lubusang bawian ng buhay si Juliet. Gamit ang umaagos na dugo galing sa butas na ulo ni Juliet ay umukit si Romeo ng hugis puso, sa loob nito ay ang sulat na Romeo loved Juliet, tsaka sinimulang wakasan ni Romeo ang sariling buhay, sa pamamagitan ng pagbibigti sa malaking puno ng makopa. Hindi nga naman lahat ng kwentong pag-iibigan ay nagtatapos sa pag-ibig. Simula noon ang dating hidwaan ng dalawang pamilya ay nagtapos. Nagtapos dahil sa kanilang pag-aakalang wagas na pag-ibig ang kinahinatnan ng kamatayan ni Romeo at Juliet, dingid sa kanilang kaalaman, ang kamatayan pala ng dalawang nilalang ay sanhi ng dismayadong pag-ibig.